Bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka, hindi ko, Hirap na. Tarang paglabag sa saligang batas. Kapag ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng Estado at Dalawa na party list groups na naiproklama na ngayong araw. Ang kaganapan sa proklamasyon, ihahatid ni Margaret Gonzalez. Tapos na lang naiproklama ngayong araw ang mga panalong party list groups mula sa katatapos lang na eleksyon noong May 12. Sa kabuuan, 54 ang nanalong party list, pero 52 lamang ang naiproklama. Kaya suspendido ang proklamasyon na Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa kanilang mga nakapending o nakabinbing na disqualification cases sa Comelec Division. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Humihingi na huwata ng pagsasaayos ito, no? Parang gusto na makipag-areglo ang mama. Yan yung nakita nating video dito sa... Alam mo yung papanood natin, lumalabas yung mga bagay-bagay na dapat hindi mo asahan. Anong nangyari? Siguro ang mama, sa tingin niya, wala nang aalyansa sa kanya, wala nang papartido sa kanya, at walang kakampi sa kanya. Parang nagsalita na, no? Gusto makipag-ayos. Ayusin niyo muna yung pagpapauwi kay Tatay Digong. Magkakaintindihan kayo. Kasi, ang problema kasi, nung naisakay at nadala si Tatay Digong sa dahig, saka kayo umatake ng, diba? Sinugundahan mo kailangan daw na tulungan ng Interpol. Dahil kung hindi, baka hindi rin daw tayo tulungan. Ngayon, makikipag-areglo ka. Yung tatay namin nandun sa dahig, hindi mo pa. Pauwiin mo muna, gumawa ka ng paraan para pauwiin. Kasi yung ginagawa nyo, dahil alam nyo magkakaproblema kayo pagdating ng oras, ngayon, sisimpatsa ka sa mga taong bayan. Huwag ganun. Oo. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video at share mo muna yung video, ha? At maganda yung video natin kahapon. Oo, sundan nyo na rin kasi maraming hindi nakapanood. Natansya ko, walang masyadong nag-comment ng nakapakarami. At saka, nakalike ka na ba? I-like mo. I-share. Oo. At bago tayo magsimula, yan nga sa ating talakayan at reaction, i-like mo at share mo yung video. Sabay mag-subscribe ka na at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Eto na. Naku. Wala akong expectation of acquittal or guilty verdict. I'm already at peace. Yun ang title dito. At dito, Bongit nagmakaawa kay BP. Sarap, makipag-ayos na daw. Yun ang title dito. Lalakihan natin baka sabihin gawa-gawa kasi yung iba, sabihin fake news. Basahin nyo sa taas. Ito, Bongit, nagmakaawa kay BP Sara, makipag-ayos na daw. Question mark. BP Sara, tumanggi. Anak ng tipaklong, di ba? Bigyan natin ito ng reaksyon at kayo ho ay pakinggan nyo kung ano yung gustong iparating ng mama. Matapos sabihin ni Vice President Sara kay President BBM na ituloy na ang impeachment trial. Yan. Dahil ang gusto ni Vice President Sara ay isang bloodbath. Pero bakit biglang naduwag at nabahagang buntot ni BBM? Abay gusto ng reconciliation sa mga Duterte. Gusto na niyang makipagbati at makipag-ayos sa mga Duterte. Anyari? Ayon Anyari? Bakit? Bakit bigla-biglang naisipan ng mama na ganun? Parang, wow. Siguro na pagtanto ng mama, wala nang kakampi. Kasi nung nag-victory, victory dinner ba tawag doon? O kasi hindi party. Kasi kung party, marami, di ba? O saka yung kakampi, isa na lang. Siguro na paisip siya, nako po, tinalikuran na ako. Ginamit lang din pala ako. Oo.
Kasi nga yan, sinasabi ko sa inyo, mali kayo ng kinalaban. Maling-mali kayo ng kinalaban. Babalik at babalik at babalik sa inyo kung ano ang pinagagawa nyo sa Duterte. Ngayon, meron pang iwas pusoy na nangyayari. Tataliwasin nyo naman ng usapin. Hindi na ho. Dahil, tumayo kayo nung nakaraan eh. Nagsalita kayo nung nakaraan. Si Tatay Digong nandun na. Ngayon makikipagbati kayo. Ayaw nyo ng gulo kasi marami na raw kayong kaaway. Sabi sa video Sabi sa video, marami na raw kaaway. Alam naman pala. Ngayon, eto. Ang siste, kunyari, may interview at makikipag-ayos. Ang sabi sa video. Kayo mga kasama, papayagan nyo ba yan? Type nyo sa comment section para magkaintindihan tayo. Kasi itong mga pasakali na ito, hindi ho ito uubra. Kaya nga sabi ni BP Sara, ituloy nyo na magkaintindihan tayo. Ituloy nyo. Pag magkaalaman lahat. Kasi pag natuloy ang mga kasama, yung birthday party ni Tatay Digong, madodoble at magiging triple pa yan. Maraming makikipag-celebrate. Kaya, hoy, nako. Hadlock na ata ang mama. Kasi sa naging interview ni Katunying kay BBM, tinanong ito kung gusto pa ba niyang makipagkasundo sa mga Duterte. At ang katawa-tawang sagot ni BBM ay oo naman daw. Ayaw daw niya ng gulo. Marami na daw siyang kaaway. Diba? Ayaw daw niya ng maraming kaaway. At ang gusto daw niya ay may mga kaibigan. Ang tangi lang daw habol ni BBM ay stability, peaceful, para daw magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Diyos ko naman. Yan ang maling-mali na nakita at sinabi mo sa video na yan. Sabi ni Aling Lorraine, bakit? Yan ba ang nakikita ng taong bayan? Yung trabaho, wala nga ata Project, wala nga ata Meron pang sinabi sa video na nakapokus sila sa health and infrastructure, big project. Anak ng tipaklong, wala nga big project. Continuation na nga lang, wala rin infrastructure, wala talaga. Diba? Asan ba ang nakita niyo infrastructure na nasabing kanya? O nasabing akin? Nasabing talagang ako ang nagpagawa? Parang wala. Tinutuloy mo lang. Hindi mo pa nagampanan. Yan sabi ni Aling Lolit. Tinutuloy mo lang, hindi mo pa nagampanan. Aling Lolit naman. Totoo ba yan? Kita nyo, naalam ni Aling Lolit. At ito, ang siste yung fund ng PhilHealth na sinasabi, wala na rin, di ba? Kailan ibabalik? 2026. 2025 na yari, naubos. Sa 2026 ibabalik. Gagawa na naman ng hocus-pocus. Sabi ni Aling Lolita, isipin niyo mabuti mga kasama. Yun ang pangako. Yun ang sinabi dito. Kaso wala. Yun nga subway hanggang ngayon di ba? 3 taon. 3 taong tinira. Wow naman! Ano kaya ang naisipan ni BBM at gustong makipagbati at makipag-ayos sa mga Duterte? Aba, mag-isip-isip. Parang walang ginawang kasalanan sa mga Duterte. Yan. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lamang yun. Matapos sa ipaaresto ang dating Pangulong Duterte ng Marcos administration at dalhin pa sa The Hague, Netherlands. Sa tingin mo, papayag ng ganon-ganon ang mga Duterte? Ano ito, BBM? Paawa effect? Hindi mo ba naisip? Isang matanda na, 80 years old na ang dating Pangulong Duterte, na siya pa naman ang nagpalibing sa iyong ama. Yun doon nagalit ang mga tao Doon nagalit ang milyon-milyong kababayan natin Di ba? Sinabi yan ni Ate Amy. Nung hindi pa nga nakakaupo si Tatay Digong, tinanong siya, bakit hindi pa, nahihimlay? Bawal daw Anong bawal? Ginawa ng paraan ni Tatay Digong. Nasa batas yan. Nung pagkaupo ni Tatay Digong, ano nangyari? Di ba binigay? Ngayon, ito binalik mo. Tapos ngayon makikipag-areglo ka. Yung marimar naman Huwag mo nang lokohin. Kasi ito nga pag bumalik ang sabi ng taga-province doon sa amin sa Bisaya, ang gaba, dili magsaba.
babalik at babalik. Karma digital. Kung hindi man mabilis, o very speed. Parang bullet train ang babalik ang karma, kita nyo. 'Di ba? Doon pa lang, pagkatapos ng eleksyon, yung mga kasama, watak-watak na sila. Isa na lang ang natira. Pumunta ba yung sinasabing nagna-number 1 sa survey? Nandun ba siya sa victory party? Wala. Ang saklap, no? Na si Ferdinand Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. May kasabihan nga, the damage has been done. Kung Oo. nooy madadala mo ang mga Pilipino sa iyong mga pabudol-budol words. Kung nooy naniwala ang taong bayan sa iyo. Kung impeachment nga ni Vice President Sara ay okay pa ito. Pero nang ipadala na ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa Yan. at nasa detention facility pa, abay ibang usapan na yan. Tama. Nagkamali ka ng iyong binangga. Ang minsan ng tumulong sa iyong pamilya, ang mga Duterte, na maibalik muli ang tiwala ng taong bayan sa pamilyang Marcos. Iyon ay sinayang mo na ang malaking tanong ng mga netizens. Bakit ka makikipagkasundo sa mga Duterte? Hindi Bakit ay nga? natatakot kang makulong pagkatapos ng iyong termino? Ganun talaga, BBM. Lahat ng iyong ginawa ay iyong pananagutan. Yun. Nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker sa isa namang pakulo at pambubudo ni BBM Yan. sa mga Duterte. No. Wala ka na muling mabubudol. Narito ang full video, panoorin natin. Panoorin natin mga Lodge, itong latest, I think ito, na interview ni Katuning kay PBBM. That's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong Nako. gagawin ko? Maging masamang tao. Nako po. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin Naku nyo po ba po. na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Hindi ko... Magko-confess ako dito. Para saan yung interview na yan, Mr. President? Tama. Saving your image? Di mo na kami madadala dyan? Hindi na talaga, Mr. President? Yes, of course. Iuwi mo sa Pilipinas si Tatay Digong. Yun. Ganyan, di ba? Huwag mo na kaming dramahan. Kasi dati mo na kaming dinadramahan eh. And palagi mong ginagamit yung mabait ka. Aani namin kabaitan mo. Ang kailangan namin, Pangulo na may paninindigan. Tama. Pangulo na kayang ipaglaban ang mga Pilipino sa kurap. Yun. Diba? Ang sisterito, ibalik mo si Tatay Digong namin. Doon tayo kakaayos-ayos. Doon tayo Oo, lahat ng gusot siguro, hindi man sobrang ayos na ayos, sabi ng mga karami, pero ibalik mo. Yan lang ang hiling. Eto. Eto kasi yung ibang side ng video Panoorin nyo, ha? Gusto ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Hirap na. Yan. Sabi ni Brother Real Talker, takot ka bang makulong? Yan ang tanong niya. Nako po. Kaya ito meron hong party list na naghain ng impeachment dito sa nakaupo, anak ng Tipaklong. Hindi na proklama. Bakit? Nako. Yan ang tutukan natin mamaya mga kasama. Nakaka-bad trip, no? Yung party list na yon, yung matapang, yung Duterte Youth Party list na yon, hindi pinoklama. Bakit? Anong kaso? Sige nga. Naghain lang naman siya ng maayos. Gusto nga lang panindigan,
yung mga bagay-bagay na ginagawa, maling ginagawa na nakaupo. Anak ng bugi, oh. Confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Wow! Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin Sino po ang nanggugulo? Yan ang tanong ng ating kababayan. Kasi nakakagulat naman yung mga pronouncement eh. Di ba? Oh, kaya ipasok natin si Atty. Sal Panielo. Anong matindi rito? Ang pinakamatinding kasalanan ni Bongit ay pagpayag sa illegal na pagsuko kay Tatay Digong. Tama. Di ba? Tama dito eh. Tama. Hindi lang sa pagsuko. Doon ay talagang balak, sabi ng nakararami. Balak. Ano nangyari? Ngayon, parang gusto na makipagkasundo. Oo. Atty. Sal, ano ba meron? Ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, siya ay pumayag sa illegal na pag-aresto, pagdidetini, at pagsuko kay Presidente Duterte sa ICC sa gitna ng lantarang paglabag sa saligang batas. Sapagkat ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng estado at ng pamahalaan at ng bansa. Kaya nga sinasabi ko na yung mga abogado dyan sa Hague, yun lamang ang kanilang ipupukpok dyan sa ICC. Mananalo na sila eh. Kasi napakasimple lang talaga ng kaso. Sasabihin lang ng sa ICC, Your Honors, wala talaga kayong jurisdiction. Mismo yung batas ninyo ang nagsasabi wala kayong jurisdiction. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya mananalo sila doon kung yun ang ibibigay nilang mga katwiran sa International Criminal Court. Ang nagiging problema lang actually sa International Criminal Court, kaya masyado na silang naging kontrobersyal dahil ang inuusig nila puro mga nasa lahing itim, black race, at sa brown race. Ayan, si Pangulong Duterte nasa brown race siya. Wala silang inuusig na puti. Kaya nga hindi niya nagmiyembro ang Amerika, ang China, ang Russia. Pinapakialaman nila. Kasi they want to justify their existence. Kaya sirang-sira na, pati ngayon, tingnan mo, yung kanilang special prosecutor na si Karim Khan. Ayan, bumaba. Temporarily daw. Pero I doubt kung maging temporary kasi meron siyang kasong sexual misconduct. Kaya nasira na naman ang kredibilidad ng ICC. Ang problema nito, baka lalong madelay yung paglilitis kay Presidente Duterte kasi nawala yung special prosecutor. Ang pagpapalit nito, sabi, it will take time. Baka madelay na naman to, lalong magtatagal. Pero ama yung ipukpok nila. Huwag mo kayong maniniwala doon sa nag-aabugaduhan na di mo yung abogada raw siya. Accredited siya. Yung pala, hindi pa naman siya tinatanggap na abogada pero pakilala niya. Kilala ho niyo ba yun? Yung hiwalay ang ngipin. Yung makapalampes. Yung nag-aabuga-bugu, nabubulol ako. Laging ano ba tawag doon? Nakikialam. Bakit? Ano kaya ang papel ng babae ito? Magkano kaya ang binayad nun? Ang tanong, magkano? Kilala niyo ba yun? Type niyo sa comment section kung kilala niyo yung babae na yun. Laging nandun yun. Laging sumisingit yun. Pag halimbawa, ang usapin sa The Hague, ICC, andun siya. Papa-interview na naman siya. Anak ng tipak nun. Atty. Sal, tuloy. Abogada raw siya ng ng ICC. Na di umano, dinidelay daw ng mga abogado ni Pangulong Duterte yung paglilitis. Paano madidelay? Ang paglilitis na formal, sa Setyembre pa. Between now and September, pwede kang maghain ng mga pleadings, argumento sa hukuman, at sasabihin mo sa kanila, Your Honors, wala kayong jurisdiction, mali itong ginagawa ninyo, i-dismiss nyo nito, sabagat ito'y labag sa batas ninyo, labag sa Rome Statute mismo ninyo. Hindi nyo ginawa ang dapat nyong gawin sa ilalim ng sarili nyong batas. Kaya hindi yung pagdidelay yun.
alam niyo itong abogadong ito, nasa kaliwa ito eh. Talagang wala na itong ginawa kundi manira ng manira. Yun lang ang trabaho niya, siraan ang mga Duterte. Ipagtanggol yung, di ba? O yun ang trabaho niya. Ang sinasabi ko po doon sa sinasabi ni Congressman Toby Choco, nang sinisisi niya, yun daw mga naglunsad ng impeachment laban kay BP Inday Sara. At ang pinapatamaan niya, of course, hindi lamang yung mga kongresista, kundi yung speaker. At hindi Yun. lang Diba? Natumbok na si sticker. ang dahilan ay si PBBM o si Marcos Sr., Marcos Jr. Ang naging dahilan kung bakit natalo ang alyansa, yung mga kandidato ng senador. Ito po, sabi ko nga sa akin pa yan, masyado namang obvious na maliban pa doon sa ginawa ng mga kongresista, kaya talaga natalo ang alyansa. Dahil sa lack of performance, number one, of the Marcos administration with regard to sa pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Ito yan. sa problema ng bigas, di ba? Nangako siya 20 pesos per kilo, hindi yun nasunod yun. Yung problema ng mga magsasaka hanggang ngayon, hindi naman na tutugunan yun. Ganon din sa mga mangingisda. Yung problema dyan sa West Philippine Sea. Dati matahimik tayo dahil masyadong kumapito sa Estados America, binubuli tayo ng China. Ano pa? Nakikita ko ng taong bayan, anong panahon ng Duterte, marami yung mga tinatayong mga gusali, expressway, highway, bridges, kung ano-ano pa. Punong-puno. Nakakalula nga eh. Wala tayong nakikita. Yung ekonomiya natin, bagsak. Totoo yan. Bagsak na ho talaga, lugmok. Hindi natin alam kung kailan naahon kasi napakalaki ho ng utang. Parang hindi tayo nagkakamali, nasa 15 trillion na ata ang utang ng Pilipinas o higit pa. Grabe no? Paano na kaya mababayaran yan? Oo. Dapat yan inaayos. Nagkakaisa. Hindi yung pamumulitika. Eto na naman, meron na namang ganap. Puro politika na lang eh. Nanalo na, hindi pa ipaproklama. Ano problema? Politika pa rin. Bakit? Ito kasing Duterte Youth Party List, ito ho yung naghain ng impeachment laban dito kay... Pero hindi tinanggap. Pero abangan natin, kasi natatakot itong si Bungengit eh. Natatakot. Dahil pag umurong sa bagong Congress itong impeachment na hihain ng Duterte Youth Party List, sigurado dire-diretso. Dire-diretso ang impeachment ni Bungengit. Alamin natin dito, para mas malinaw sa malinaw, kayo na ho ang umintindi. Duterte Youth at Bagong Henerasyon PL, suspendido ang proklamasyon. Ay! kay BH Herrera. Hindi rin pala naproklama. Bakit? Naku. Ano kayang problema kay BH Herrera dito? Kasi alam natin kay Duterte Youth Party List, doon nga yung hinain na impeachment kay Bungengit. Pero dito kay BH Herrera, hindi ko alam. Baka merong... alam mo si BH Herrera kang maka-Duterte din to eh. Alamin natin dito. 52 na party list groups na naiproklama na ngayong araw. Ang kaganapan sa proklamasyon, ihahatid ni Margaret Gonzalez. Tapos na nga naiproklama ngayong araw ang mga panalong party list groups mula sa katatapos lang na eleksyon noong May 12. Sa kabuuan, 54 ang nanalong party list, pero 52 lamang ang naiproklama. Kaya suspendido ang proklamasyon na Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa kanilang mga nakapending o nakabinding na disqualification cases sa Comelec Division. Bakit ganun? Unfair. Doon sa mga taong nanalo na gumamit ng pera, ginamit ang pondo ng bayan, kitang-kita na sa video, bakit pinuroklama? Sige nga, ipaliwanag mo sa akin yan. Ikaw na nakaupo dyan. Ikaw si Milik-Milik Chair. Sige, sabihin mo sa amin. Bakit hindi mo, bakit pinayagan mo may proklama yung mga taong gumamit ng, namudmod, di ba? Nanalo, ayun, nakaupo na. Taga Batangas. Yung iba, meron pa. Ano sa palagay niyo mga kasama? Pamumulitika na naman ito eh. Dahil ito, partido to ni Tatay Digong at ni Bibi Sara. Si BH Herrera, alam natin, nakapartido rin ni Bibi Sara yan. Saklap, no?
Kasi malaking bilang ito sa Kongreso eh. Malaking bilang sila pagdating sa Kamara. So ito ay magiging oposisyon ang datingan. Kasi sila yung iba nakararami, sila yung nagpapagalaw diyan. Pero ang siste ayaw nilang paupuin sa bagong Congress dahil ito magiging boses. Papalag ito, matatapang ito. Naalala nyo yung usapin dati sa meron silang hearing. Si Bates Herrera na naging boses doon. Natatandaan nyo? Kaya nga nakilala si Bates Herrera eh. Ano na naman pakulo ito? Politika na naman. Duterte Youth Party List ang pumangalawa sa may pinakamalaking nakuhang boto at nakapag-secure ng 3 pwesto habang ang bagong henerasyon party list ay nakakuha naman ng 1 upuan. Ngunit dahil nga sa kanilang disqualification cases, pinagpaliban muna ang kanilang proklamasyon. Batay sa resolusyon ng National Board of Canvassers, seryoso raw ang mga aligasyon laban sa kanila. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the 30 Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petition filed before the clerk of the commission. So ordered, signed by all the members of the commission and bank as the National Board of Canvassers. Ayon kay Comelec Chairperson Atty. George Garcia, agad na pinadalhan ng kopya ng NBOC resolution ng 2 party list upang ipabatid na hindi sila kasama sa proklamasyon ngayong hapon. Samantala, pati sa proklamasyon kanina, ang Akbayan Party List, Duterte Youth at ang Tingog Party List ay nakakuha ng 3 pwesto sa Kongreso. Habang ang 4-piece, ACT-CIS at Ako Bicol Party List ay may 2 upuan. Tig-1 pwesto naman ang mga party list mula sa top 7 pababa, kabilang ang PDP o ang Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Kasama rin sa mga nakapasok ang Kabataan Party List at ang ACT Teachers Party List na sinasabing mga legal front ng CPP-NPA. Napadala naman ang disqualification case laban sa Duterte Youth ay naihain ng Kabataan Party List. Sa isang pahayag, mariing kinontra ng Duterte Youth ang mga akusasyon at ipinahayag ang plano nilang pagpapasaklolo sa Korte Suprema. Ayon sa grupo, kung ano pa ang seryosong aligasyon laban sa kanila, bakit daw sila nakapag-assume ng office noong taong 2019 at muling naihalal noong taong 2022 at maging ngayong 2025 elections. Giit pa nila, hindi raw totoo ang paratang na hindi sila rehistrado. Anila, imposible umanong makasali sila sa eleksyon kung hindi sila accredited o registered sa Comelec. Pinabulaanan din ng party list ang issue ng vote buying at iginiitang pondo ng party list ay nakalaan para sa mga kabataan. Ginawa na naman ng kwento si Ang lakas kasi. 'Di ba? 3 pwesto ang kuha nila. So pag yan ang naging boses dyan sa Kamara, tas-tas talaga itong mga hay nako, sana magawa ng paraan ito ni BP Sara at ng mga kalyado, no? Sana magawan lang ng paraan. Kasi kung hindi, anak ng tipaklong, ano na nangyari? Gusto lang nila. Kung ayaw nila doon sa grupo, ayaw nila. Ganun ba yun? Parang mali naman. Diba? Parang hindi ganun kasimple. Hindi natin na akalain na yung gantong bagay, nakakapundi na itong mga to. Puro na lang pandudurobo. Hay. Alam nyo mga kasama, itong mga bagay na ito, ito lang yung patunay na natatakot sila dito sa 2 party list na to. Kasi boses ito ng Kamara nung nakaraang Congress. Sila yung mga matatapang na naghahayag at lumalaban doon sa mga durobo at mga bakulaw sa Kamara. Yan ang katunayan. Kaya siguro ginawa na ng paraan. Pero siguro pag alam nila na nasa side nila, wala silang alinlangan, sige upo. Gawan nyo muna na aksyon yung mga nabidyuhan na namumudmud ng pera. Gawan nyo na aksyon yun. At yung mga sigaw ng taong bayan, pakinggan nyo. Hindi yung kayo-kayo lang. Kung gusto nyo. Ayaw nyo pa-open. Parang nangyari yan kay Attorney Gwen. Di ba? Kay Attorney Rowena Guanzon. Nangyari din yan, hindi na paupo. Hanggang natapos na yung termino, hindi nakaupo. Abangan natin sa susunod na kabanata kung ano na naman ang mga bagay-bagay na mangyayari. Ibalik na muna natin to dito sa unang slide natin. Parang nakulangan tayo kung ano yung usapin dito Pangulo na kayang maglagay ng disiplina kahit na sa kanyang mga officials and gabinete. Hindi namin kailangan ng mabait.
Mabait ka nga pero inuuto ka lang naman ni Romualdez. Mabait ka nga pero parang si Romualdez naman na din ang tumatakbong presidente sa Pilipinas at hawak kanya sa liig. Di ba walang kwenta? Eto lang brother, ganito lang yan. Mas kailangan namin yung palamurang tao, pero maganda ang disiplina ng bansang Pilipinas. Palamurang tao, mas maraming natatakot sa kanya. Di ba? Tama. Imaginein mo. Ikaw mabait. Ano nagawa ng mabait? Isipin nyo nga. Di ba? Kung kabaitan lang ang gusto at ipapalakad mo sa bansa, puno na naman sa kalye ng mga durobo. Marami naman, kita nyo, maraming ganap nung 3 taon, nakalipas na 3 taon dahil sa kabaitan na yan. Pero, ang gusto namin, yung palamura, hindi mabait. Palamura, pero maraming nagagawa. Yun lang Pag umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung saan lugar ka. Kaya, shoutout sa iyo At bibigyan ko kayo ng magandang reaction video, magandang upload. Ayan, hanggang sa nabubulol na ako. Hanggang sa muli, bye-bye.